8 taon na ang nakakalipas nang tumakas si Megan sa kasal na tinakda sa kanya ng kanyang ama at piniling makapagtrabaho sa abroad bilang isang nurse. Para sa kanya, hindi si Alexander ang napabagay sa kanya, ang binatang payat, puno ng tagihawat at nerd sa paningin niya. Pero makalipas ang ilang taon na muling pagbabalik niya ng bansa, napanganga siya na makita ang lalaki ngayon. Magandang araw mga kaibigan, isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana'y magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pakiulit nga ang sinabi ninyo, Daddy? Tanong ni Megan Sanchez sa ama sa pagbabaka sakali na nagkamali lang siya ng dinig sa sinabi nito. Ako, ipapakasal ninyo ako sa anak ng kaibigan ninyo? Hindi makapaniwala ang itinuro pa niya ang sarili. You heard me right, Iha. Tumango pa si Alfred sa pagitan ng paghithit ng tabako. Wari nangangarap na si pinaplano nitong kasal para sa kanya. Ipapakasal kita sa anak ni Ramon de Silva. Napanganga naman ng dalaga. Kulang ang sabihin para siyang binagsakan ng bomba sa sinabi ng kanyang ama. Kailan pa pumasok sa isip nito ang ganoon kasamang ideya? At nagawa nitong planuhin yun nung nasa Maynila pa siya at nag-aaral. Oh God, hindi ito totoo. Kagagraduate pa lamang niya ng 1 linggo at kauuwi lang sa San Vicente. Ngunit yun kaagad ang binalita sa kanya ng ama na para bang isa lang yung karaniwang bagay. You're not serious, right? Bulalas niya na makabawi sa pagkapigla. Kailan naman ako nagbiro ng gantong kagandang bagay? Formal ang mukhang binalingan siya ng ama. Tsaka hindi ka pa man naisisilang na itakda na namin ang kasal mo sa anak ng kaibigan ko. No, Dad, pagmamaktol niya. Pinahahalata niya rito ang pagkainis. Paano niya nagawa sa akin yun? Ni hindi man lang ninyo isinaalang-alang ang damdamin ko? Napatayo siya sa kinaupuan at nagpalakad-lakad sa sobrang tensyon. Matagal nang kaibigan ng pamilya ang mga De Silva, Megan. Nagmamay-ari sila ng minahan sa kabilang bayan at isang malaking karangalan ang mapabilang sa kanilang angkan. Ngayon naman kulang na lang sabihin ninyong ibinenta ninyo ko. Ano ba yung sinasabi mo, bata ka? Napatayo si Alfred sa panggigilalas at wari noon lamang nito napansin ang nakabusangot niyang mukha. Ayaw mo sa kasal na yon? Kunot noon na tumitigto sa kanya. Kanina ko pa yan sinasabi, Daddy, pero mukhang ngayon mo lang narinig ang pagtutol ko. Malaki ang respeto niya sa ama pero sa pagkakataong to, hindi niya maiwasan na maging sarkastiko. Uulitin ko sa'yo, Daddy. Ayoko. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko kilala. Ano ba namang iniaayaw mo sa kasal na yon, Megan? Pinamewangan na siya ni Alfred. At hindi mo maidadahilan sa akin na hindi mo kilala si Alexander. Nakalimutan mo na ba ang batang lalaki na minsay nagbakasyon dito na madalas mong kalaro noon? Yung batang tahimik na lagi mong inaasar. Lalo siyang pinanlakihan ng mga mata. Hindi niya maaaring makalimutan ang batang lalaking yon na bagaman matanda ng ilang taon sa kanya ay mas madalas kaysa hindi na kinakaya niya. Yung batang yon, Daddy. Bakas na baka sa mukha ng dalaga ang matinding pagkagulat. Daddy naman, maawa ka naman sa akin. Napakayak ng lalaking yon para siyang piliin ninyo. Por Diyos por Santo, Mega, naiinis na ako sa kaartehan mo. Pinatay ni Alfred ang hawak na tabako sa sobrang iritasyon. Ano bang problema mo kung siyang piliin ko? Ang sabi ko nga sa iyo, mayaman ang pamilya niya at yun lamang sapat na. Gusto niya na magwala. Gusto niyang yuyugin ang ama sa pagbabakasakali na magigising ito at bawiin ang sinabi. Gusto niyang helpless na nasapo niya ang noo. Marami siyang pangarap. Marami pa siya na gustong gawin sa buhay at hindi siya makapapayag na sirain lamang iyon ng isang kasal. Lalo na't kung magtatagal pa iyon sa isang lalaking kilala niya na mahina. Dahil sa pagkakatanda niya, ang De Silva na iyon ay isang patpati na lalaki na puro bundok ng pimples ang mukha. Lagi pang tahimik at lumalayo sa lahat ng mga batang kaibigan niya. Kaya nga nabansagan niyang duwag na payatot. My God! Ano namang mangyayari sa kanya kung mananatili siya sa bahay para hintayin ang isang asawang mahina ang loob at tahimik? Siguradong maaga siyang mawawala sa sobrang inip. Oh please, Dad. Binago niya ang taktika, sinubukan na amuyin ng kanyang ama. Wala pa siyang ginustong bagay na hindi nito napagbigyan kahit nilalambing niya na ito.
Baka pwede namang umurong kayo sa kasunduan ninyo. Si Alexander na sinasabi ninyo ay isang mahina at tiyak na kahihiya niya siya nitong maging manugang. Why? As I remember, masyado siyang alangan sa matanda. Gayong maganda ninyong anak and he cannot even stand on his own feet. Megan, anak, napabuntong hininga si Alfred. Matagal kang nawala dito sa bahay ng San Vicente. Kaya tinitiyak ko sa iyo na wala kang alam. Ang Alexander na kilala mo, malayong malayo sa Alexander ngayon. Siya na ang personal na nag-aasikaso sa negosyo ng pamilya nila. At tiyak na hindi magsisisi ang babaeng mapapangasawa niya. Puno ng pagmamalaki ang tinig ng kanyang ama. Siguro, kung bulag at nasisiraan lang ng bait ng babaeng yun, mahina niyang komento. Subalit naririnig pa rin ng ama. Megan, dumagundong ang boses nito sa buong kabahayan. Tumigil ka na at mas makabubuting hintayin mo na lamang na makapamanhikan sila ng pamilya dito sa ikalawang araw. Pero daddy, pagmamaktol niya, tama ng karereklamo mo. Iha, Alexander is so kind to do his part and accept his fate to have you as his wife at inaasahan ko na ganun din ang gagawin mo. Matagal nang ulila sa ina si Megan. Namatay ang ina sa panganganak sa kanya. Simula nang mag-iisip siya, si Nanay Maria na ang kinilala niyang pangalawang ina at nagiging takbuhan niya, lalo na kung nagkakatampuhan sila na mag-ama. Bakit ganon, Nanay? Dati naman, pinagbibigyan ng daddy ang bawat magustuhan ko. Wala siyang tinatanggihan, pero ngayon, sumbong niya rito habang padapa siyang nakasubsob sa kama. Intindihin mo na lamang ang daddy mo, iha. Alalahanin mong lahat naman ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti mo. Pag-aalo ni Nanay Maria na maedad ng bahagya hanggang sa lumilitaw sa pagkakapusod ng ilang puting buhok. Pero hindi ko pa rin siya maintindihan. Buhay kong nakataya sa ipinapagawa niya sa akin. Tama ba naman na ipakasal niya ako sa mahinang lalaki na yon? Buong buhay ko yung pagdurusahan. Masyado ka namang nanguhusga agad, Megan, na hindi mo pa nga nakikita si Alexander ngayon. Basta, Nanay. Kung ano si Alexander nung makilala ko, yun pa rin siya. Mahina, boring at pangit. Malayo para maging ideal man ko. At kahit anong sabihin ninyo ng daddy, hindi magbabago yon. At nang pumikit siya, lumitaw si Alexander sa kanyang isipan. Siguro, para na tong sampayan na pilit pinagkakasya ang maluwag na damit. Daging tahimik, puro butas na ang mukha sa dami ng pimples. Mahina pa rin at baka may hika pa nga ngayon. Pambihira ka naman kung makapanlait. Nangihilakbot ang matanda sa inasal niya at napaantanda pa. Saan mo ba nakuha ang ugali mong yan? Sinasabi ko na nga ba, walang maitudulot na mabuti ang ideya mo na mag-aral ka sa Maynila. Nanay Maria, tubihaya siya na higa at nagtatampong tumingin dito. Marami lang akong pangarap at hindi ako nagtapos ng nursing para lang maagang maburo bilang asawa ng kung sino. Bala ko yatang mag-abroad at naghihintay na lang ako ng approval sa ipinasa kong application sa ibang bansa. Hindi niya na binanggit na natanggap na siya sa inaplayan niyang trabaho bilang nurse sa Texas. Ang pag-uwi nga niyang yon sa San Vicente ay para makapagpaalam na sa ama, ngunit inunahan siya nito ng sariling plano para sa kanya. At bakit mo naman ginawa yon? Gulat na gulat ito. Pambihira, hindi mo na kailangan mag-abroad, Megan. Dito pa lang pwede ka nang mabuhay kahit di ka magtrabaho eh. Nandiyan naman ang daddy mo at malakas pang kumikita ang negosyo ninyo. Restaurant ang negosyo ng pamilya nila at hindi magtatagal sa kanya na rin yon mapupunta. Ngunit hindi siya interesado doon. Iba ang hilig niya. Mas gusto niyang mag-nurse kaysa mag-manage ng negosyo. Kaya nga nursing ang kinuha niya kahit ang gusto ng daddy niya ay management ang kunin niyang kurso. Isa pa, mas gusto niyang buhayin ng sarili sa sarili niyang paraan. Isa ng magandang pagkakataon para sa kanya na makarating sa ibang bansa upang hasain na napag-aralan at tuloy mapaunlad niya ang sarili. Ngunit kung mag-aasawa siya, tiyak, masisira ang mga pangarap niya. Dahil mula roon, siguradong wala na siyang gagawin kundi ang magpakaburo na sa pamamahay habang naghihintay sa asawa. At iyon ang di niya kayang itolerate. Basta, Nanay Maria, kahit ano pang sabihin at gawin ng daddy, gusto ko pa rin ang masusunod. Gagawin ko ang lahat, wag lang matuloy ang kasal na yon. Anong binabalak mo? Nababahala at kinakabahan si Maria. Hindi siya sumagot. Hinayaan niya ito na mag-isip. Sa puno ng hagdan, natatanaw si Ramon
ni Alfred ang pamilya de Silva na matyagang naghihintay sa sala. Nakaupo ang kaibigang si Ramon sa tabi ng asawa nitong si Donita at masayang nag-uusap. Samantalang ang anak ng mga ito na si Alexander nakatayo sa isang tabi at nakaharap sa isang dingding na kinasasabitan ng life-size portrait ng kanyang yumaong asawa. Baka matunaw ng larawan ng esposa ko sa pagkakatitig mong yan, iho. Kunway senyoroso niyang sita. Ngunit pagkaaliw ang nababakas sa kanyang mga mata. Biglang napalingon si Alexander sa kanya. Magandang gabi, Tito Alfred. Masayang bati nito at bahagyang tumango. At wag mong sabing nagsiselos ka sa magiging manugang mo, kumpare. Tukso ni Donita. Napapansin lang niyang nakakahawig na yata ni Megan si Katrina. Yun ay kung ibabatay namin sa pinapakita mo sa aming larawan ng iyong unikaihan nitong mga huling araw. Tama kayo, Mama. Muli nitong ibinaling ang tingin sa portrait. Habang pinagmamasdan ko ang larawan ni Tita Katrina, para ko na rin nakikita si Megan ngayon. Ngunit tiyak ko, higit pang magugustuhan na makita si Megan ng personal. Iho, natutuwang inakbayan ni Alfred ang binata. Higit siyang maganda ngayon at kailang lang nakatapos pa ng kursong nursing. Hindi nga magtatagal, hindi mo na kailangan tingnan parate ang larawang iyan na refleksyon ni Megan. Dahil buong buo kong ipagkakatiwala ang aking anak sa'yo. Tinawanan ang sinabi niyo ni Alfred ng kanyang mga bisita. Alam ni Alfred na walang pagtutol si Alexander sa nalalapit na kasal. Ngunit pasasaan ba tiyak naman mahuhulog ang loob ng mga bata sa isa't isa. Maiba ako, kumpare. Nasa na nga palang iyong dalaga? Nilibot ni Donita ang paningin sa paligid. Ipinatawag ko na siya kay Maria. Maya-maya lang narito na... Alfred! Sigaw ni Maria habang papalapit sa kanila. Napatayo ang mag-asawang De Silva at napalapit naman si Alexander kay Maria na humahangos sa pagbaba ng hagdan. Anong nangyayari? Nasaan si Megan? Hindi nakuhang magsalita ni Maria. Inabot na lang nitong isang sulat at biglang bumunghalit ng napakalakas na iyak. Daddy, patawarin mo ako kung umalis ako nang di nagpapaalam. Kailangan kong gawin to upang hanapin ang aking sarili. Hindi pa ako nakandang magpakasal, lalo na't wala akong damdamin kay Alexander para magpatali ako sa kanya. Mahal na mahal kita, Dad, at sana maintindihan mo ko, Megan. Gilit na pinilas ni Alfred ang sulat ng kanyang anak. 7 taon na nakakalipas nang tumakas si Megan sa kasal na itinakda sa kanya ng kanyang ama at pinili ang makapagtrabaho sa Texas bilang isang nurse. At sa loob ng mga taon na yon, noon lamang siya umuwi. Tinapos muna niya ang kanyang kontrata at hindi na muna muling pumirma. Kamusta na kaya ang daddy? Galit pa kaya ito hanggang ngayon? Ni isa sa mga sulat niya at tawag ay hindi nito tinugon simula nang umalis siya ng San Vicente. Mabuti na lang nandyan si Nanay Maria na matyagang sumasagot sa mga sulat niya. Kung hindi sigurado niya malalaman ng bagong tirahang nilapitan ng kanyang ama sa Maynila para sa expansion ng restaurant nito. Miss, ito na yatang sinasabi mong address. Saglit na nilingon niya nang may katandaan ng driver sa backseat at inihinto ang sasakyan. Huminto ang taxi sa isang bahay na malaki sa bungalow at may 2 palapag. May malawak na garden at garahe na natatanaw mula sa gate na yari sa iron grill. Bababa na sana siya upang magtanong at makasiguro nang biglang bumukas ang main door ng bahay. Lumabas sa isang matandang babae na kahit na nadadagdagan ng edad ay hindi niya makakalimutan. Nanay Maria, bulalas niya at mabilis na napalabas sa taxi. Bigla siyang tumakbo sa harapan ng gate at kumaway sa matanda. Megan? Halos manliit ang mga mata nito habang kinikilala siya. Diyos ko, ikaw nga, Megan! At mabilis itong napatakbo sa gate at binuksan yun. Bigla siya nitong niyakap. Mabutit nakita mo to at hindi ka naligaw. Buong kasabikan na kumalas siya dito. Nanay, kamusta na kayo? Ang daddy, alam ba niya na darating ako? Mabuti pa, sa loob na lang tayo mag-usap. Mabilis siya nitong inakay papasok sa bahay. Pero ang mga gamit ko at yung taxi, may mag-aasikaso niyan. Katunayan, kanina pa nga kita hinihintay. Pagpasok nga sa loob ng kabahayan, mabilis niyang ginala ang paningin sa paligid.
Napatango siya at nagustuhan niya ang mga nakita. Halatang pinagkagastusan niyo ng ama. Maganda to ang bago ninyong nilapitan, Nanay Maria, pero hindi ko ipagpapalit ang bahay natin sa San Vicente. Mas marami akong alaala noon. Huwag kang mag-alala, hindi naman ibinenta ito ng daddy mo. Pansamantala lang naman niya yon pauupahan, anito. Halika, marami na akong mga inihandang pagkain na alam kong paborito mo. Alam ko yata na ang tagal mong di nakatikim ng mga yon. Kung bakit naman kasi naisipan mo pang nanay naman. Natatawang pinutol niya pa ang iba pa nitong sasabihin. Hanggang ngayon pala, dala-dala pa ninyo ang sentimiento ninyo sa ginawa kong pag-alis? Nakabalik na ako At hanggang kailan ka naman, Aber? Tinaasan siya nito ng kilay. Nako, ikaw ang tipo na kapag naiinip kung ano-ano ang naiisipang gawin, baka mamaya niyan, bigla ka na namang lumapad sa ibang bansa nang walang pasabi. Katulad na lang ng ginawa mong pauwi dito pabigla-bigla. Natawa ang dalaga. Katulad pa rin to ng dati, madaldal at sasabihin ko ano man ang gustuhin. Tuwing na laging tipong nagsisermon at turing pa rin sa kanya ay bata. Kayo talaga, hindi pa rin nagbabago. Kadarating ko lang nagsisermon na kaagad kayo. Naku, kala mo naman nagbago na siya. Umirap ito. Kilala kita, bata ka. Lalabas pa rin ang katigasan ng ulo mo. Ang nagbago lang sa'yo, lalo kayatang gumaganda ngayon. May pagmamalaking hinagod siya nito ng tingin. Tamang na nga kayo sa pambobola ninyo? At nagbibirong pinisil niya ang ilong nito, katulad ng naglalambing siya. Ang dati nga pala, bakit hindi ko siya nakikita? Diba ang sabi ninyo ay alam na niya ang pagtawag kung uuwi ako ngayon? Pinasabihan niyo ba siya? Nahalata niyang saglit na pagkawala ng ngiti nito. Napilit man itong itago ay hindi nito nagawa. Ay, may nakalimutan ako sa kusina. Mabilis niyang hinawakan ang kamay nito at pinigilan bago pa ito makalayo. Nanay, ayoko na magkakaila kayo sa akin. Sabihin ninyo sa akin ang totoo. Alam ba ng daddy na uuwi ako ngayon? Ulit niya. Napatango ito. Sinabi ko sa kanya na darating ka pero umalis pa rin siya dahil ayaw niya akong makita. Ganun ba, Nanay Maria? Ang hindi pagsagot ni Nanay Maria ay otomatiko na ring pag-amin. Napabuntong hininga ang dalaga. Sa tingin ko, panahon na para tapusin na namin to ni Daddy. Mag-uusap kami pagdating niya. Ngunit hindi na nangyari pa ang gusto niya dahil lang gabing iyon ay hindi umuwi ang ama. Tinanghali siya ng gising. Nangangalumatang nagtungo siya sa komedor para kumain. Aakitin na sana kita para gisingin pero mabuti at nagising ka na. Bati ni Nanay Maria na naabutan niyang naghahanda ng pagkain sa mesa. Napuyat ako sa paghihintay na hindi naman dumating. Palagi ba niyang ginagawa ang ganon? Kagabi lang, wala sa loob na sagot niya. Kumain ka na. Huwag mong intindihan ang sinabi ko at baka may importanteng inaasikaso ang ama mo kaya hindi siya nakauwi. May importanteng inasikaso? Baka naman sinadya talaga ng daddy na hindi umuwi dahil alam nitong nasa bahay ako at naghihintay. Ayaw pa rin niya akong makita. Pinilis niya ang ganoong isipin dahil ayaw niyang ma-depress. Kailan nga pala kayo lumipat dito, Nanay? Paggawan ay tanong niya sa pagitan ng pagsubo. Kung di ako nagkakamali ay magtatatlong taon na rin ngayon. Bakit mo na itanong? Hanggang ngayon kasi, iniisip ko pa rin kung bakit nga ba naisipan ni Daddy na lumipat dito. Ang alam ko, mahal naman niya ang San Vicente, lalo na nga at doon sila nagkakilala ni Mommy. Baka dahil sa ginawa kong pagtakas noon. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tuluyan nang tinapos ni Maria ang ginagawa at naupo na sa tabi niya. Bueno, sumandal ito sa upuan. Natural na napahiya at nagalit ang mga De Silva sa ginawa mong pagtakas noon sa mismong gabi ng pabamanhikan nila. Pero hindi rin naman nagtagal yon at nagkasundo rin sila ng ama mo. Inuunawa na lang ni Ramon at Donita ang ginawa mo. Alam mo naman likas na mabait ang mag-asawa, hindi ba? Tumango siya. At si Alexander? Nagalit din noon si Alexander dahil sino ba namang hindi? Pero ang alam ko nalagpasan niya na ang pagkapahiyang nadama dahil nakapag-asawa siya makalipas ang 2 taon. At ang balita ko nga ay mabuti at masaya naman daw ang buhay niya na may asawa. Kung ganon,
Hindi ang galit ng mga De Silva kay Daddy ang dahilan kung bakit napaluwas siya dito sa Maynila. Kahit papano, nakahinga siya roon ng maluwag. Talagang gusto lang ng Daddy mo na mapalawak ang negosyo niya. At kung tutuusin nga, kahit andito ang Daddy mo, patuloy pa rin ang komunikasyon niya sa kabilang pamilya. Kamusta naman daw ho sila? Sa huli kong pagkakaalam, lalong gumanda ang ugali ng Daddy mo nang magbabad sa bahay at magkwento ng kung ano-ano. Kaya wala na akong masyadong alam maliban doon. Siguro sa mga oras na ito, kasama na ni Alexander ang asawa nitong simple at konserbatibo. Masaya, katulad ng sinabi ni Nanay Maria, at may ilan ng anak na makukulit. Pero ano ba naman ang pakialam niya? Kahit papano nagpapasalamat siya at tiyak na nakalimot na ang mga De Silva sa ginawa niya. At sa wakas, nakahanap na rin ang mga ito ng mapapangasawa ni Alexander na siyang nababagay dito. Napukaw ang pag-iisip niya nang marinig ang tunog ng telepono. Bago pa siya makakilos ay nakatayo na si Maria para sagutin iyon. Ngunit sa isiping baka ang ama iyon ay sumunod siya. Naku, ikaw na ang bahala. Pero sinasabi ko sa iyo ha, hindi mabuti itong ginagawa mo. Ang parating yun lang ang nabutan niya dahil binabana ni Maria ang telepono. Pagharap nito bigla itong natigilan nang makita siya. Anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa ba, iha? Ang daddy yon, hindi ba? Tanong niya sa halip na sagutin ito. Wala nang nakikitang dahilan pa si Maria para magkaila sa kanya. Nagpakawala ito ng malalim na hininga bago sumagot. Si Alfred ngayon, Megan, at pinapasabi niya na hindi mo na siya uuwi dito. Pansamantala doon daw muna siya matutulog sa opisina hanggang sa maramdaman niya na nakanda na siya para makita ka. Nakuyom ng dalaga ang mga kamao. Hindi maaari na gawin sa kanya yon ng kanyang ama. Hindi habang panahon maiiwasan siya nito. Hindi siya makakapayag. Ano ang address sa opisina ng daddy? Nanay? Seryosong saad ni Megan. Ano ang reaksyon ni Megan sa oras na makita si Alexander? Totoo ba na may asawa na ang binata na dapat ay magiging asawa niya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.